Sergeant at Arms is hereby directed to place under detention within the Senate premises said person, Mrs. Franz Garcia Ruiz. Mga ka-BBM, sa wakas, tinuluyan ng ipakulong ng mga senador itong amo ni Nanay LV na si Mrs. Franz Ruiz. Sa ginawang pagdinig sa Senado kahapon, muling idiniin ni Nanay LV ang kanyang amo dahil sa ginawa nitong pagmamaltrato sa kanya. Yung paguntog sa dingding, Wala pong tigil. Hanggang dumugo po yung ulo ko. Yung dumugo na po yung ulo ko, dali-dali po niya binuksan yung gripo at sabi niya, maligo ka na LV, maligo ka na. ganun ka walang hiya, ha? Anong sinabi nyo? Nagmakaawa ba kayo? Sabi ko po, tama na te, tama na. Ano, Tuloy pa rin po siya. tuloy-tuloy pa rin. Opo. Pero sa kabila ng mga kasinungalingan ni Mrs. Ruiz at sa patuloy na kanyang pagtanggi sa mga akusasyon sa kanya, nainis na ang mga senador sa pangunguna ni Senator Rapi Tulfo. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yung dinidiktikan ng sili at pinapakain sa bibig mo. Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo. Opo, totoo po yan. Napakawalang hiya nito. Oh. Your Honor, ganun din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin, nila pinapatong ginagawa. Hindi, mamaya na ngayon sila. Okay? Huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. Franz Garcia Ruiz, in contempt. Second division, Mr. Chair. Can you escort Mrs. Ruiz to the detention facilities of the Philippine Senate? Any motion to suspend the hearing for today? Mr. Chairman, I move to suspend the hearing for the day. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Tuluyan na kayang mabubulok sa kulungan itong si Mrs. Ruiz at ang kanyang asawa dahil sa mga kademonyohan na ginawa nila sa kanilang kasambahay. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ikaw daw ang pumapasok sa kwarto ni JM. Hindi po totoo yun. Si JM ito yung isa, ano? Isa witness. JM, totoo ba pinapasok ni LV sa kwarto? Hindi po. Kahit kailan? Hindi po. Ikaw ba may gusto kay LV o vice versa? Wala po. Wala. So pawang kasinungalingan natin sinasabi na hayag ni Ginang Franz sa nakarang pandinig. Apo. Sigurado ka walang hindi ka pumapasok sa o hindi pumapasok si Aling LV sa kwarto mo. Hindi po. Nung unang kita ko po sa kanya, may mga sugat-sugat po ang katawan. So naabutan mo nung bagong pasok ka, naabutan mo na meron mga pasa, Apo. mga sugat Apo. sa kanyang katawan. Anong parte ng katawan? Sa mukha ba? Sa braso ba? Sa binti? Sa mukha po, dibdib? tsaka Sa likod? sa leg. Ha? Sa mukha po, tsaka sa leg, tsaka sa Sa kamay. mukha. Pero hindi pa siya bulag nung araw. Hindi pa po. Nakakakita pa siya ng dalawa niya mata. Apo. Totoo? Apo. Tama ba yung sinasabi dito ni Dodong sa kanyang sinumpang salaysay na isa ka sa inutusan nitong amo na saktan si Manang LV? Inuutusan po ako pero di ko po ginagawa. Sabi niya po na sapukin ko daw po. Sapukin mo. Oo. Ano sinabi mo sa amo mo? Sabi ko po ayoko puti. Ang gusto ko lang sanang malaman kung pwede tayo mag-hire ng private detective para kalkalin ang background nitong mag-asawa. Malay natin baka meron silang kamag-anak na pulis o dating pulis o militar, dating militar o NPA. Kasi hindi naman siguro aambusin ito nang walang dahilan, nang walang nag-utos. So kayo po ang primary suspect. Alam niyo po yan, ano po? Or person of interest. Kasi pag i-1+1 mo, di ba, natitistigo sila laban sa inyo and then bigla siyang inambos. With the permission of Senator Tolpo, Nice. hindi naman ibig sabihin na porke wala kang relative sa police, wala kang relative sa NPA,
wala kang relative sa mga masasamang tao, hindi mo na pwedeng ipapatay si Dudong. It doesn't follow always. Kung makabayad ka ng abogado na 100,000 sa probinsya, ang buhay ng ordinaryong tao nasa mga 10,000, 20,000 lang. Patay ka na kung mag-hire ka ng hard killer. Kaya nga, sabi ko, ang naiisip natin na napakamura ang buhay sa probinsya. Madali ka mamatay anytime. Lalong-lalo na pag mayaman yung kalaban mo. Ikaw ay isang ordinaryong tao lang. Kaya, with the permission of Senator Tulfo sana, tanungin ko sana itong... Mr. Chair, pwede Yeah. mabilis lang. Go- Kaya ako nasabi yan, Mr. Chair, dahil sa experience ko, maraming beses na nagreklamo sa akin na sinasaktan ang isang ordinaryong mamamayan kahit na walang pera yung suspect dahil may mga kamag-anak na sa PNP, pasensya na sa PNP, pasintabi, may kamag-anak sa military. Marami ako na-inkwentro ganong kaso. Kaya nga yun ang tanong ko at kung napansin nyo, tinatanong ko din kanyang income tax. Kasi maaari nga wala siyang kamag-anak sa PNP o sa military na pwede niyang utusan, hinga ng pabor, gumastos siya ng pera. So yun eh. Kaya dalawa yung tanong ko eh. Diba? So kung walang kamag-anak doon sa mga nabanggit ko na grupo, organisasyon, so maaari nagbayad ka ng pera. Yun yun. Kasi nga paano ka nga naman maka-afford ng napakaraming abogado at 200,000 sabi mo yung fee kung wala ka talagang pera. Now ang tanong, yung trabaho niyo po sa hindi ko naman minamaliit, nagtitinda po kayo ng vegetables sa palengke. Tama? Vendor? Opo, Your Honor. Tapos nagde-deliver po kami ng mga gulay sa mga bayan. Sa mga bayan. Opo. So, aside from that, meron pa ba kayong extra income? May karnihan po kami sa tindahan ng karne. Okay, so meron kayong karnihan, meron kayong gulayan, tapos nagdi-deliver kayo. So, ibig sabihin, kung ganun yung negosyo nyo, talagang may sinabi kayo. Tama lang po, nangungutang pa rin. Di pa rin Okay, sapat. no, may sinabi kayo pag ganun. So, doon tumutugma yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na meron kayong kakayahan magbayad. Thank you. Your Honor, Mr. Chairman, yung mag-asawa lang, tanungin ko. You have the witnesses. Yeah, Mrs. Ruiz, Mr. Pablo Ruiz. Ms. Franz, saka Ms. Pablo Ruiz. Sa narinig namin ng mga testimonya na sinasabi nitong mga witnesses, ako bilang ordinaryong tao, I am wondering why, bakit ganun na lang kayo kabayolente at kawalang awa sa mga tao na ito? What lead you to do that? Anong rason? Bakit ganun na lang ka walang awa na minamaltrato ninyo itong katulong ninyo? Bakit? Anong dahilan? Magtanong lang ako. Your Honor, hindi po kami ang gumagawa. Hindi kayong gumagawa. Opo. Hindi po kami So nagsisinungaling ito sila? Opo. Ha? Opo. Sabihan kita, ha? You are under oath. Ha? Opo. Kapag nagsinungaling ka dito, pwede kita ipakulong dito sa baba, ha? Opo. Hindi po Pinarningan ko na yan, hindi po kami Senator nagsisinungaling. Bato. Yes? Senator Jigoy? Pinarningan ko na yan noong nakarang hearing. Pag O nagsinungaling yan. baka akala nyo hanggang warning lang kami. Ha? Papakulong ko kayo dyan sa baba. Kayo mag-asawa, hindi kayo makauwi. Yung husband, tanungin kita, Mr. Pablo Ruiz, bakit ganun na lang kung makatrato kayo ng inyong katulong? Yes, Your Honor. And you cannot deny that. Bulag. Oh, bulag. Natanggal ang mata. Oh, wala nang vision. Bulag. So, gusto niyong ebidensya? Oh, yan ang ebidensya. Yung mata niya, bulag. So ngayon, magsinungaling pa kayo dito. Ano? Your Honor, hindi naman kami nagsisinungaling po. Sinasabi ko namin po ang totoo. Anong totoo? Kasi po ako, ay no 2020 ay lagi ako bumiyahe ng pandemic ng pamimigay sa mga tao po. Hindi ako nagtatanong dyan. Ang tinatanong ko, yung pagmamaltrato. 1, 2, 3.
4 o isang biktima, 3 witness nagsasabi na minamaltrato ninyo. At konfirmado, bulag ko. Dahil sa ginagawa ninyo. Tapos ngayon, i-deny nyo na ginagawa nyo yan. Siguruhin mo, kasi pwede kayo hindi makauwi sa inyo ngayon, ipapakontempt ko kayo dito kung hindi kayo magsasabi ng totoo. Kasi very clear na nagsisinungaling kayo. Ang daming witnesses. Andito pa yung biktima, bulag na bulag. Alangan naman, bulag yan kung walang ginawa. Nabulag lang siya, natural cause. Na hindi sinaktan. Ang daming witness, oh. Ito mga katulong nyo dati na nakakita talaga sa paggawa ninyo ng karumal-dumal na pananakit sa inyong katulong. You may answer, you may consult Pablo with Ruiz. your lawyers. Ikaw din ang magsasalita. Ayun, Honor, totoo wala naman kami talagang po ginagawang masama. Kasi ang sabi rin ng mga ibang kasamahan, sila rin lang po ang nanuntok kay LB po. Sinong ibang kasamahan? Ay sila Patrick po at saka si GM po. Patrick, GM. Totoo kayo nanuntok kay LB? Hindi po. Ha? Hindi po. So, sino nagsinungaling ngayon? Kayo o sila? Sila po. Mr. Chairman, GM, sino nagturo sa'yo na mag-execute ka ng ganong klaseng affidavit? Yung una po. O, yung una. Si Ate Franz po. Ha? Si Ate Franz po. Sulat Si kamay Franz. mo, di ba? Sulat kamay mo? Opo. Ate Franz, totoo ba na diniktahan mo siya kung anong gawin niya sa affidavit niya? Your Honor, hindi po totoo siya po ang gumawa ng sarili niyang affidavit. Kasi siya po talaga ang sumuntok sa gilid ng mata ni Ate LV sa bandang kaliwa. Subscribe ba ito, Mr. Chairman? Yung unang affidavit niya? Opo. Meron Ha? na tayong kopya nung So, balikan kita. Sabi niya, diniktahan mo siya na para magsabi ng gano'n sa affidavit. Tapos ngayon, dinay mo. Your Honor, nasa saktong edad po siya para diktahan. Siyempre kung ako man po, hindi rin ako magsunod kasi nasa edad na ako, ba't magpadikta ako sa tao? Ano bang grado mo? Eh, kung natatakot sa'yo eh. Jim, Hindi naman po ako nananakot, Your Oh. Honor. Hindi po kami nananakot kasi po tindahan niyo Google sa Pay ka kanila. lang. Hindi po ako ng Google Pay, Your Honor. Eh, ano ginagawa mo? Wala po. Talaga? Sige, Opo. mamaya. May hamon lang ako dito, Mr. Chair. Yeah. Mabilis lang. Nandiyan yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa? Kung nagsabi kayong totoo, hindi. Kasi kung pumayag kayo, ngayon na mismo, bago mag 5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. for the information of Senator Tulfo, the National Bureau of Investigation Polygraph Division is about to arrive. Papunta na po sila at Good. ready na Okay. po sa poly. We have directed the NBI to produce their polygraph machine Okay? before this So committee. you better ask your client to answer, not you. Yes, Your Honor. Kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila at lahat-lahat. Ikaw lang. Only ikaw lang asking you, ikaw lang not dito. the others. Ikaw ang tinatanong ni Senator Tulfo at yung asawa mo. Kayong dalawa lang. Dapat po pare-parehas. Ay, hindi. po kami. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi, Ikaw lang tinatanong ni Senator Tulfo. kasi po nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang kasalanan. Hindi nga, mamaya ko na sila tatanungin, ikaw lang tinatanong ko. Tanungin mo lang ako, yes or no, ikaw lang. Huwag mo nun sila intindihin, yes or no. Hindi po. Dapat kapare. Hindi, so ayaw mo. Opo. Ikaw naman, Mr. Ruiz, yes or no lang. Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Kung ano po yung sinabi ng aking asawa po, yun na nakuha man. Pero alam nyo, in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsabi ka na totoo, you will say yes. At maaaring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maaaring ang inosente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kayong tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the records reflect that spouses Ruiz are being advised by their counsels right now. Mr. Chairman, Can you answer? May tanong ni Senator Tulfo, Mr. Ruiz. Kung wala kayo tinatago, papayag kayo eh. Your Honor, ganun din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila pinapato yung ginagawa. Hindi, mamaya na ngayon sila. Okay? Huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ko. Sorry. So kung alam kong ginagawa ko, dapat
alam mo rin yung sasagutin mo. Ang sagot doon, yes or no. Huwag kang magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Pag pumayag po sila, papayag po kami. Hindi nga ma'am ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina nga tayong lawyer mo Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano, kinakanta ka natin ng Bayang Magilyo ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang. Sige po. Sige, good. So upon advice of the council, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test. At Let- parating NBI. Ngayon po, let the committee secretary initiate the polygraph test upon termination of this hearing. The National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to conduct the polygraph examination of Mrs. Franz Ruiz. What about Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag-oo si Mrs. Mag-oo ka na yun siguro. Ipo. Okay. Okay. So Mr. Chair, directed. Ma'am, very lame na sasabihin mo wala ka ng oras. Palagi na lang walang oras, walang budget para pagamutin yung kasambahay mo na alam mo naman bulag na, tapos wala kang time na tanungin kung ano nangyari sa pamamahay mo dahil nagbubugbuga na, puro ka walang alam. See? Hindi tama sagot yan. Dito lumilitaw talagang sinungaling po kayo, ma'am. Kasama yung mister. Saksakan kayo ng pagkasinungaling. ni minsan ba hindi nyo pinagbuhatan ng kamay? Minaltrato si Aling LV sa loob ng ilang taon na namamasukat si LV sa'yo. Hindi po, Your Honor. Kontra sa sinasabi nung mga testigo natin ngayon katulad ni JM, ni Dodong at ni Patrick. Okay. Meron pa rito ha. Kilala mo ba si dating sales boy nyo alias Pau Pau? Kilala mo? Hindi po, Your Honor. Na tumagal lang sa'yo ng 2 linggo dahil hindi niya nakayanan yung pag-aabuso mo. Hindi po, Your Hindi mo Honor. kilala si Pau Pau. Hindi po, Your Honor. Handa siya tumistigo. Si LV, ayon sa kanya, ay hindi pa bulag nung nandun siya. Nakita niya paano abusuhin si LV. Pinupukpok mo ng martilyo, sinusuntok, dinidikdikan ng sili at pinakakain sa bibig ni LV at nilalagay mo pa raw sa ari ni LV. Hindi po, Your Honor. Aling LV, totoo ba ito? Ano sa lahat ng sinabi ko? Pwede kang sumagot, pwede hindi mo sagutin. Opo, totoo po lahat yan. Totoo po lahat. Yung dinidikdikan ng sili at pinapakain sa bibig mo. Opo, sinusubuan po ako ng sili. Tapos nilalagay pa sa ari mo. Opo, totoo po yan. Napakawalang yan ito. Ikwento mo tungkol sa basura, Aling LV. Yung pong nagtapon po ako ng basura, may mga sugat na nga po ako at duguan. Tapos po may mga pasa-pasa na po ako sa mga katawan ko sa muka. Tapos po, tinatanong po ako, sinong may gawa niyan? Teka, sino nagtanong sa inyo, Aling LV? Yung pong nagkumukuha po ng basura. Nagakot ng basura. Opo. Okay. Tapos po, pinipicturan nga po ako. Tapos po, dumating po si kuya, bigla niya po ako hinila. Tapos, Sino umila sa'yo? yung pong amo kong lalaki. Bakit ka hinila? Sabi niya, huwag kang magkukwento dyan, huwag kang magsusumbong. Tapos po, sinabihan po yung nagkakuha ng basura. Burahin mo yung mga picture na yan. Sinabi niya rin sa nangongolekta ng basura Opo, na pinabubura yung mga pictures na kinukunan ka. opo. Tapos po, sinundan po yung mga nagbabasura sa opisina nila. Okay, ang balita ko, hawak ng Municipal Social Welfare Office ang mga litrato. Opo. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil panay kasinungalingan nitong sinasabi niya. Mr. Chair, since we have heard the testimonies of the resource persons present here today, in the name of JM, ano ito? What's your family name, JM? Taroma, Patrick, Simbahon, and Dodong, alias Dodong. And there are a lot of witnesses who wants to come out and to testify
against Ms. Franz. And those who are willing to testify or wants to come out, like for example, itong si Pau Pau and the garbage collector, maybe we can summon them in the next hearing, maybe by next week, because we are going to have our recess the week after next. So, and this woman, our resource person, Mrs. Franz, have been giving a lot of inconsistent answers coming from me. And I believe that this woman, Ms. Franz Ruiz, is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness of Aling LV. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. Franz Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. There is a motion here coming from Senator Estrada to cite in contempt Mrs. Franz Garcia Ruiz, duly seconded by Senator De La Rosa, and under the rules of the Senate, as affirmed. Maybe, Mr. Chair, we better confine her at the Pasay City Jail, not here in the Senate. The Sergeant at Arms may be directed by this committee to detain the said person cited for contempt. The Sergeant at Arms is hereby directed to place under detention within the Senate premises said person, Mrs. Franz Garcia Ruiz, with visitation rights accorded to his family members as well as counsel, effective today, September 19, 2023, given in open session by the Senate Committee on Justice and Human Rights. So ordered. Rosa, can you escort Mrs. Ruiz to the detention facilities of the Philippine Senate? Any motion to suspend the hearing for today? Mr. Chairman, I move to suspend the hearing for the day. Without objections on the part of the members of the Committee on Justice and Human Rights, the Senate Committee on Justice and Human Rights investigation is hereby suspended.